Alright, purihin po ang Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay magsisimula sa ating panibagong aklat, which is the last book of the Bible, the book of Revelation. Ang ating pag-aaralan po muna is the introduction ng aklat na ito. Alam niyo po, madalas na kapag naririnig po natin ang book of Revelation or yung pag-aaral of the book of Revelation, ito po ay madalas na kinakatakutan ng mga mananampalataya at pati na rin po ng mga hindi mananampalataya. Kinakatakutan po nila ang Book of Revelation dahil po sa mga images, symbolisms, at yung mga iba pang mga nilalarawan na nakapaloob po sa aklat na ito. At para naman po sa mga Kristiyano, ang kanilang dahilan kung bakit ito po ay kanilang kinakatakutan ay hindi dahil po sa mga judgments that are in the book, kundi napakahirap po daw intindihin. At dahil po dito, iniiwasan po na mapag-aralan ng mga Kristiyano ang Book of Revelation. Gayunpaman, makikita po natin mamaya that ang Book of Revelation po ay hindi dapat katakutan na basahin, lalo na po kung tayo po ay na kay Kristo. And a good example of this ay mababasa po dito sa Revelation chapter 1. Kung atin po pag-aaralan at basahin ang Revelation chapter 1, talatang 3, look at what it says here. Kung bakit ko po nasabi, hindi dapat katakutan ng mga mananampalataya who are in Christ na basahin po ang aklat na ito. In Revelation 1 verse 3, look at what it says. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito. Sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear it, and take it to heart what is written in it, because the time is near. So hindi po sinabi sumpain o matakot yung mga babasa po ng Revelation, kundi ang tawag po sa mga magbabasa ng aklat na ito ay mapalad. At ganito din po, tinapos ni John here in Revelation 22, kung ating po babasahin, Revelation 22, talatang 7. Revelation chapter 22, verse 7. Look at what it says here in Revelation 22, verse 7. Sinabi ni Jesus, malapit na akong dumating. Mapalad ang mga sumusunod sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. In English, look, I am coming soon. Blessed is the one who keeps the words of the prophecy written in this scroll. So it is very clear in chapter 1 and as well the last chapter of Revelation to read and to keep the words na nasa book of Revelation ay maituturing mapalad. So dito, kitang-kita ho natin that hindi magbibigay ang banal na Espiritu ng isang pahayag o aklat na dapat katakutan po ng mga Kristiyano na basahin, especially if it was intended na maging encouragement to the church. So dahil po introduction ang ating pag-aaralan, there are several things na nais ko po na talakayin po natin upang maunawaan po lalo ang Book of Revelation. Unang-una, let us begin with the title. Sabi po in chapter 1 verse 1, kung ating po babasahin, in chapter 1 verse 1 ng Revelation, sabi po dito, sa kapitulo 1 talatang 1, ang sulat na ito ay tungkol sa mga bagay na inihayag ni Hesukristo. In English, the revelation from Jesus Christ. Now, the word revelation, mga kapatid, ay nagmula po sa wikang Griego, apocalypsis. At ang ibig sabihin po na salitang apocalypsis means to fully make known. Okay? Or, as you would know, revelation. Okay? Yan ang ibig sabihin po ng title of the book. To make fully known. To disclose.
or Revelation. Ngayon, ang salitang apocalypsis ay may kaugnayan sa salitang apokalupto. At ang ibig sabihin po ng salitang apokalupto is to reveal. So ngayon, ang purpose po ng Book of Revelation is that merong gustong i-reveal ang Diyos sa kanyang simbahan o mga simbahan patungkol po sa mga nangyayari at mangyayari in the future. Gayunpaman, it's also very important to understand that when we look at the Old Testament, di po ba the revelation or the prophecy of Isaiah, or the prophecy of Daniel, or the prophecy of Ezekiel, dito sa Revelation, naiiba. Hindi po ito revelation ni John the Beloved. Hindi po ito revelation ng isang anghel. This is the revelation mismo ni Jesucristo. So this revelation is not from the prophet, it's not from an angel, it's from Christ Himself. At naiiba po ang Book of Revelation sa lahat ng aklat ng Biblia because this is a direct revelation from Jesus Christ who rose from the dead. Okay? So that being said, yan po ang ibig sabihin ng titulo, Revelation. Ngayon po, when we move into the second part of the introduction to the book, we are now going to be dealing with authorship. Okay? Authorship. Now, for many of us, at tama naman po kayo mga kapatid, some of us would say that ang may akda ng Book of Revelation is John the Beloved, si Juan anak ni Zebedee. And you are absolutely correct. Kaya lang kapag may nagtanong ho sa atin, saan natin mababasa sa loob mismo ng Revelation na si Juan ang sumulat ng aklat na ito? Well, we can take them in verse 1. Kung ipagpapatuloy po natin ang verse 1, sabi po dito, ang sulat na ito ay tungkol sa mga bagay na inihahayag ni Jesucristo na mangyayari sa lalo madaling panahon. Ibinigay ito ng Diyos kay Kristo upang maihayag naman sa mga naglilingkod sa Diyos. Kaya inihayag ito ni Kristo sa lingkod niyang si Juan. Notice the name. Kaya inihayag ito ni Kristo sa lingkod niyang si Juan sa pamagitan ng anghel na kanyang isinugo. Ngayon po, ibaba natin ang basa sa talatang 4, verse 4. Mula kay Juan, para sa 7 iglesia sa probinsya ng Asia. John, to the 7 churches in the province of Asia. Ibaba po natin ang basa sa talata 9. Verse 9. Ako si Juan, na kapatid ninyo at kasama sa paghihirap, paghahari, at pagtitiis dahil tayo ay nakay Jesus. At sa kahulian, sa chapter 22, kung ating po babasahin, sa pahayag 22, talatang 8, Revelation 22, verse 8, tignan niyo po ang nakalagay. Revelation 22, verse 8. Akong si Juan, ang nakarinig at nakakita ng lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat ng ito, lumuhod ako upang sumamba sa anghel na nagpakita sa akin ng mga ito. So dito, we can say that the author is John. But here's the question. Binanggit po ba kung sinong Juan ang tinutukoy ho dito? Now, throughout the history po of the Christian church, there has become several suggestions kung sino po yung Juan na yan. Because in the New Testament, the word or name John was a very common Palestinian name. It was very common. Halimbawa, meron kang John Mark. Then you have John the Baptist. Right? Pero how can we be sure that yung John na binabagit po dito in Revelation ay yung Juan na parte sa 12 orihinal na mga apostol?
Now, nabanggit ko po sa inyo throughout the history of the church, naging marami po mga suggestions kung sino po daw ang may akda ng Book of Revelation. Recently, there was a man by the name of Ford. Sabi po niya that yung John na binabanggit po daw dito na may akda of Revelation is John the Baptist. Siya po daw ang may akda ng Book of Revelation. However, we can say mga kapatid that from year 1, AD 100, all the way through to AD 200, ayon po sa early church, sabi po ng early church fathers that ang sumulat po nito is none other than John the Apostle. O kung tawagin John the Beloved, John the son of Zebedee, or John the Apostle. Okay? Now, there were those from this period of time na nagturo that it was John the Apostle ang may akda po of the Book of Revelation. Pero may tanong ho natin, bakit po biglang naiba po yung ihip ng hangin pagdating po sa scholarship na hindi na po daw si John the Apostle ang sumulat po ng Book of Revelation? And the reason begins with a man by the name of Dionysius. Dionysius of Alexandria. Si Dionysius of Alexandria ay isang church father sometime in 264 to 265 AD na nagturo that yung Book of Revelation ay hindi po pwede manggaling in authorship kay John the Beloved. Bakit po? Dahil unang-una, nung binasa po ni Dionysius of Alexandria, yung nilalaman po ng Book of Revelation, iba po daw ang estilo ng pagkakasulat ng Revelation sa estilo ng pagkakasulat ng Gospel of John. Okay? So yan po ang dahilan kung bakit itong lalaking ito, Dionysius of Alexandria, kung saan nagbula ang pandududa na si John the Beloved ang sumulat ng Revelation, ang kanyang dahilan kapag ikukumpara po natin ang Gospel of John, ang una, ikalawa at ikatlong Juan, sa sulat po ng Revelation, magkaiba po daw ang estilo ng pagkakasulat. Ayon po sa mga iba, sabi ho nila that kung titignan po natin ang Gospel of John, patungkol po ito sa kaligtasan at pagmamahal ng Diyos. Pero pagdating sa Book of Revelation, tragedy, destruction, and judgment. So dahil po daw dito, hindi po pwede that si John the Apostle ang sumulat po daw ng Revelation ayon po sa naobserbahan ni Dionysius of Alexandria. Pero bukod pa ho dito mga kapatid, there was another individual. Bukod pa ho kay Dionysius of Alexandria, yung tinuturing in church history as the father of church history was a man by the name of Eusebius of Caesarea. Okay? Now this man would be somewhere in the 4th century na ho. 4th century AD na ho yan. Okay? 4th century AD. Okay? Ngayon po, itinuro po ni Eusebius of Caesarea that there was 2 Johns in the 1st century. There was 2 Johns. John the Apostle, and there was one called John the Elder. It was John the Elder daw, ayon kay Eusebius, ang may akda ng Book of Revelation. Bakit po niya nasabi po yon? Is because si John the Apostle, kung titignan po natin yung kanyang history, both internally and as well externally, tradition teaches us that sa kanyang katandaan, yung rest of his life, tumira po siya sa Ephesus. Okay? Tumira po siya sa Efeso. Ngayon po, nung si Juan the Apostle ay tumira po sa Efeso, it is also said, dyan din po siya namatay.
Pero ayon po kay Eusebius of Caesarea, sa lugar po ng Efeso, may dalawang Juan. John the Apostle, and secondly, John the Elder. So, ayon po kay Eusebius, si John the Elder, siya po daw ang may akda of the book of Revelation. Hindi si John the Apostle. Now, the reason why ito po ang kanyang paniniwala, buhot pa ho sa estilo ng pagkakasulat ng Revelation, ay naiiba sa estilo po ng pagkakasulat ng Book of John. The reason why sinabi po niya that it is John the Elder rather than John the Apostle is because kagaya po ni Eusebius, di ba tinanggap po niya yung aral ni Dionysius. Pero itong Eusebius, meron din po siyang binasa na isa pang lalaki na ang pangalan is Papias. Okay? Papias of Hierapolis. Okay? Ngayon, itong Papias of Hierapolis is a 2nd century church father or 2nd century figure. Okay? Ngayon, ang itinuro po ni Papias of Hierapolis is that may mga nabubuhay ho na mga apostol at may mga lingkod ng Diyos na namatay na kanilang pinapakinggan pagdating po sa aral. Halimbawa, ito po ang kanyang sinabi. There were men living such as Matthew, okay, and then you have Peter, and then nabanggit po niya, John, okay, pero sa ikalawang linya ng kanyang sulat, meron po siyang binanggit, after a person's name, sabi po niya, John the Elder. So ayon po sa sulat ni Papias, para kay Eusebius, sabi niya, teka lang, may dalawan dyan binabanggit sa sulat ni Papias. May binanggit po siya, John, na kabilang sa mga apostol, pero sino itong John the Elder na tinutukoy ni Papias? At dahil po dito, ang inaakala po nila Dionysius at pati na rin po ni Papias and as well Eusebius is that yung John the Elder from Ephesus, siya ang sumulat ng Book of Revelation. Now, from the Bible, kung pag-aaralan po natin, wala ho tayong makikita in the Book of Revelation na binanggit ni Juan na siya ay apostol in the Book of Revelation. Wala tayong makikita. Ang nabanggit lang po dito is, ang pangalan niya ay Juan. That's it. Walang Juan na apostol, walang Juan na propeta, kundi Juan lang. Pero, we should not only focus on the Book of Revelation. Kasi makikita po natin mamaya mga kapatid, that yung tinutukoy ni Papias na John the Apostle, siya rin yung John the Elder. Okay? John the Elder tsaka John the Apostle, iisa lang. And how do we know this? Basahin po natin ang ikalawang Juan. 2 John. 2 John verse 1. Tignan niyo po nakalagay. 2 John verse 1. Okay? 2 John verse 1. Tignan niyo po nakalagay. Mula sa namumuno sa iglesia. Sa English, the elder. Okay. 3 John, basahin po natin. 3 John verse 1. Tignan niyo po nakalagay sa 3 John verse 1. Mula sa namumuno sa iglesia. Mahal na kaibigang Gaius na lubos kong minamahal. In English, the elder, to my dear friend Gaius, whom I love in the truth. So yung sinasabi ng ating mga minamahal na mga kapatid in church history is that, kagaya po ni Dionysius, kagaya po nila Eusebius, they would say, John the Elder and John the Apostle, magkaiba.
Pero malinaw na itinuturo po sa ikalawang Juan at ikatlong Juan that John the Apostle, itinuring niya sarili niya bilang John the Elder. Si Juan ang nakatanda sa iglesia. At bakit elder po ang itinuring ni Juan sa kanya sarili? Bukod po sa pagiging pastor at apostol ng mga simbahan na ito, sa kanyang katandaan, maituturing din po siya elder of the church, not only in spirituality, but as well in age. So we can say, mga kapatid, that yung sinabi ni Papias, kung i-interpret po natin maigi in light of the Bible, John the Apostle and John the Elder, iisa lang ho sila. They're both one and the same people. Ngayon, bukod pa ho sa internal evidence, nabanggit ko po sa inyo kanina that for the past 200 years, the first 200 years, after mamatay yung mga apostol, ang tinatanggap po ng sinuunang simbahan na may akda ng revelation is John the Apostle. Pero sino po within the 200 years after the apostles ang we could say nagtanggap o tumanggap rather na si John the Apostle ang sumulat po nito? Unang-una, Justin Martyr. Okay? Justin Martyr ang kauna-unahan. Pangalawa, Hegesippus. Okay? Pangatlo, Clement of Alexandria. And then, after Clement of Alexandria, you have men, mga kapatid, such as Tertullian. Okay? And lastly, ang pinakahuli was Origen. Okay? So from this period on, halos karamihan ng mga 2nd century to 3rd century church fathers, tinatanggap po nila na ang may akda ng Book of Revelation ay hindi si John the Elder. It's not John the Baptist o ibang Juan, kundi ang may sumulat po nito ay walang iba kundi si John the Beloved, John the Apostle. Now, another important figure that we could say na tumanggap na si John the Apostle, that we must not forget, ang sumulat is Irenaeus. Now this man is important. Irenaeus. Bakit po? Dahil si Irenaeus ay isang tagasunod ni Polycarp. At sino po si Polycarp? Si Polycarp ay isang tagasunod ni Juan the Apostle. So ngayon, dahil si Irenaeus ay estudyante ni Polycarp at si Polycarp ay estudyante ni Juan the Apostle, dahil po tinatanggap ni Irenaeus na si John the Apostle ang sumulat po ng Revelation, ang tanong po dito, saan po niya nakuha yung impormasyon na yon? From Polycarp. At paano po nalaman ni Polycarp na si Juan nga ang sumulat ng Revelation? Eh siya po ay estudyante ni John the Apostle. Okay? So, by looking at church history, masasabi po natin that ang pagitan po ng 8100 to 8200 is about how many years? A few years lang nung maisulat po ang Book of Revelation. So it's very, very early testimonies from early witnesses. Okay? So we can be confident that ang sumulat po ng Book of Revelation, ang siya rin ng sumulat po ng Gospel of John, ang siya rin ang sumulat ng 1st, 2nd, 3rd John.
Ngayon, kung babanggitin po ng mga tao, kasi nabanggit ko po sa inyo kanina that the reason why hindi tinatanggap po ng ilan na si John the Apostle ang sumulat po ng Revelation ay dahil po naiiba daw ang vocabulary tsaka ang estilo ng pagkakasulat. Pero mali ho yun. It is true. Magkaiba po ang uri ng pagkakasulat ng Gospel of John sa Book of Revelation. Bakit po? Dahil iba po ang kanilang motibo kung bakit ito naisulat. Unang-una, let's compare the two. John and Revelation. Okay? Here's what's interesting about the two. John talks about the Word. That's in John 1, 1 and 14. Di po ba? Jesus Christ is called the Word. Ngayon, kapag binasa po natin ang Revelation 19, if you turn with me, tignan po natin if there are similarities. Revelation 19, at dito po tayo sa talatang 12. Revelation 19, verses 12 to 13. Tignan niyo po nakalagay. Parang nagniningas na apoy ang mga mata niya, at marami ang mga korona niya sa ulo. May nakasulat na pangalan sa kanya na siya lang ang nakakaalam kung ano ang kahulugan. Talatang 13. Ang suot niyang damit ay inilubog sa dugo, at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. So, Revelation also has the Word of God. That's in chapter 19, verse 12 to 13. Bukod pa ho dito, in the Gospel of John, si Kristo po ay tinatawag Lamb of God. That's in chapter 1, verse 29. Well, what about the book of Revelation? Does it talk about Jesus as the Lamb of God? Basahin po natin dito in Revelation chapter 5. Dito po tayo sa Revelation chapter 5. At basahin po natin dito sa talatang 6. Revelation 5 verse 9. Revelation 5 verse 6 pala, I'm sorry. Revelation 5 verse 6. Tignan niyo po nakalagay. Pagkatapos, nakita ko ang isang tupa na mukhang pinatay, pero nakatayo sa pagitan ng mga namumuno at ng tronong napapaligiran ng 4 na buhay na nilalang. Merong itong 7 sungay at 7 mata na siyang Espiritu ng Diyos na isinugo sa lahat ng lugar sa mundo. Now, if you go to chapter 21, basahin po natin. Chapter 21, talatang 22. Revelation 21, verse 22. Revelation 21, verse 22. Look at what it says. Wala akong nakitang templo sa lungsod na iyon, dahil ang pinakatemplo ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang tupa. Hindi na kailangan ng araw o buwan sa lungsod dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay liwanag at ang tupa ang ilaw doon. So again, we see Word of God and Lamb of God ginagamit po in both books. One in 5 verse 6, then the other one in 21 and 20 to following. Okay? So kitang-kita ho natin that yung mga nagsasabi that the reason why John the Apostle could not have written the book of Revelation is because magkaiba po daw ang estilo ng pagkakasulat, magkaiba po daw ang vocabulary na ginamit. It is clear, iisa lang po ang kanilang tunog. And we do not see anywhere else, mga kapatid, in the New Testament na magkahawig except John and Revelation. John and Revelation ay madalas po magkahawig when it comes to messages. One deals with judgment, so does John. One deals with resurrection, so does John.
One deals with future eschatology and etc. So does John. So, magkaisa po sila o nagkakaisa po sila in their style of writing. So that being said, we have to accept, for the sake of consistency, na ang sumulat po ng Book of Revelation ay walang iba kundi si John the Apostle. Now, before we move on, pwede ko na po ba burahin mga kapatid? Okay? Alright. Just to remind everyone, we're not in seminary, we're in Bible study, but nonetheless, it will be recorded. So now let's deal with pecha. Okay, pecha. Ngayon, when we think about the date of the Book of Revelation, kagaya po ng authorship, ang Book of Revelation po ay grabe ang pagdedebate pagdating po sa petsa. Gayunpaman, sa lahat ng mga naisulat ng mga eskolar sa kanilang pagdedebate, nauuwi lamang po ito sa dalawang teoridad. You have something called the early view. Okay? Nang ibig sabihin na isulat po daw ang Book of Revelation before 70 AD. Yan po ang early view. Na isulat po ang Book of Revelation before 70 AD. Now, kung may tanong po natin, ano po ang kahalagaan ng petsang 70 AD? Ano po ang nangyari historically in 70 AD? Nasira o nagiba ang templo saan? Sa Jerusalem. So, ang tanong po dito, bakit po ito ang tinatanggap ng ilan when it comes to the date of Revelation? Well, ito po ang isa sa mga ilang dahilan. Number 1, chapter 11 of Revelation. Basahin po natin. Revelation chapter 11. Tignan niyo po ang nakalagay po dito. Verse 1. Revelation 11, verse 1. Ito ang isang dahilan kung bakit tinatanggap ng ilan na naisulat po ang Revelation bago dumating ang 70 AD. Sabi po dito in verse 1 ng Revelation 11. Pagkatapos nito, binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod at sinabi sa akin, sukatin mo ang templo ng Diyos at ang altar at bilangin mo ang mga taong sumasamba roon. Pero huwag mong sukating ang labas ng templo dahil inilaan iyan para sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Sila ang mga taong sisira sa banal na lungsod ng Jerusalem sa loob ng 42 na buwan. So, ayon po sa talatang 1 at 2, ano po yung nakita po natin salita na binanggit po dito? Templo. So ngayon, why is that important sa kanilang teoridad? Dahil itinuturo po nila mga kapatid that the reason why kailangan po tanggapin ang Book of Revelation before 70 AD dahil ayon po sa Revelation 11, nakatayo pa ang templo. Nakatayo pa ang templo. Pero in the year 70 AD, alam po natin historically, ito po ay giniba, winasak. So para po sa mga humahawak ng early view, the reason why Revelation had to be written before 70 AD is because yung templo ay nakatayo pa. But we shall see sa ating pag-aaral in the next few months, kapag umabot na po tayo ng chapter 11, yung templong binabanggit po dito ay hindi tumutukoy sa isang literal na templo. Most commentators agree that yung templo binabanggit po dito symbolizes the church, not the actual building. Another commentator suggested that about 90% of the time tuwing ginagamit po yung salitang templo in the New Testament, it is never literal. It is always symbolic. It is always a figure of speech. Okay? Kagaya po ng sinabi ni Kristo, gibain mo ang templong ito. Is that a literal temple? No, he's talking about his body.
O yung sinabi ni Pablo, tayo po ay templo ng banal na Espiritu. Does that mean we are literally a building? No. We are the dwelling place of the Holy Spirit. Ganoon din for chapter 11. Now, when we get to the second view, may tinatawag later view or late view. At ano po ang date po nito? Anywhere between 80 to 95 AD. Yan ang second theory for the book of Revelation. Now, I must confess that the late view ay napakatimbang. It is very, very weighty. Bakit po? Dahil the early church fathers, mga kapatid, agreed that nung naisulat po ang Revelation by the hands of the Apostle John, it was in a late view. And how late are we looking at? Ayon po sa mga ilang church fathers, sabi po nila, nung naisulat po ang Book of Revelation, this was during the time ng paghahari ni Emperor Domitian. At sino po si Domitian? Domitian, do you know who Vespasian is? In Roman history, may mga naging ilang mga emperador nung panahon po na yan. Bahagi po dito sila Julius Caesar, bahagi po dito si Caligula, bahagi po dito sila Nero, Vespasian. Si Vespasian, yan po ang kanyang anak, Domitian. Moreover, nung nilusob po mga kapatid ang Jerusalem in the year 70 AD, sino po yung general na nagwasak ng Jerusalem? Titus. General Titus. General Titus, kapatid niya si Domitian. Okay? Kapatid niya si Domitian. Ngayon, si Domitian ay naging emperador in 81 to 96 AD. So ngayon, kung pagdidikitin po natin ang patotoo ng mga sinaunang simbahan, they said, nung naisulat po ng Revelation ni John, the book of Revelation, matanda na si Juan na nakakulong sa isla ng Patmos nung paghahari ni Emperador Domitian. Okay? Now that we understand the date, mga kapatid, it is best to conclude that the evidence is on the late view. Not on the early view, but on the late view. So posible na isulat po ang Book of Revelation anywhere between 80 to 95 AD. So the next thing that we're going to be working on is genre. At dito po nagkakaroon ng napakaraming interpretations for the Book of Revelation. Now, how many of you would agree, mga kapatid, that kapag tinanong mo mga ilang klase mga Kristiyano, doesn't matter if it's from the Pentecostal side, the Methodist side, the Baptist side, when it comes to the Book of Revelation, may mga kanya-kanyang interpretation po sila. Even till our day, you ask our Pentecostal brothers, you ask our Baptist brothers, you ask this brother, that brother, when we read Revelation, sigurado magkakaroon po tayo ng interpretation. Different interpretation. Here's the reason why. Genre. Kapag hindi natin nauunawaan o hindi muna natin pinag-aralan yung uri o yung estilo o yung type ng pagkakasulat po ng Revelation, magkakaroon po ng pagkakaiba sa pag-interpret ng Biblia. Pero I want to show you first kung ano po yung style of writing or yung genre of Revelation. Ang Book of Revelation ay maituturing apocalyptic, prophecy, letter. Yan po ang genre of the Book of Revelation. Apocalyptic, prophecy, letter. Now, let's break it down. Kapag sinabi apocalyptic, anong ibig sabihin po niyan? The word apocalyptic, kung saan nakuha po natin yung English word apocalypse. Kapag pinag-aralan po yung uri ng pagkakasulat po ng apocalyptic, may mga ilang elemento po
of why Revelation ay maituturing po apocalyptic. Unang-una, ano po ba yung mga elemento ng apocalyptic? Well, let's begin with this. Okay? Kapag sinabi apocalyptic, may mga ilang elemento yan. Unang-una, Revelation is mediated through an angel. Okay? Revelation is mediated through an angel. Now let's read chapter 1. Basahin po natin ang chapter 1 ulit. And we're going to see this all throughout the book of Revelation. Revelation chapter 1, verse 1. Excuse me. Revelation chapter 1, verse 1. Tignan niyo po ang nakalagay po dito. It says, ang sulat na ito ay tungkol sa mga bagay na inihayag ni Jesucristo na mangyayari sa lalo madaling panahon. Ibinigay ito ng Diyos kay Kristo upang maihayag naman sa mga lingkod niya. Kaya inihayag ito ni Kristo sa lingkod niyang si Juan sa pamagitan po ng ano? Ng anghel. Sa pamagitan ng anghel na kanyang isinugo. Now let's go to chapter 17. Chapter 17, verse 1. Revelation 17, verse 1. Tignan niyo po nakalagay. Sabi po, pagkatapos, lumapit sa akin ang isa sa 7 anghel na may sisidlan at sinabi, halika, ipapakita ko sa iyo ang pagpaparusa sa sikat na babaeng bayaran. Ang babaeng ito ay ang malaking lungsod na itinayo malapit sa maraming tubig. One of the 7 angels who had the 7 bowls came and said to me, come, I will show you the punishment of the great prostitute. Now let's go to chapter 19 of Revelation. Revelation 19, beginning at verse 9. Pahayag 19, talatang 9. Revelation 19, verse 9. Sabi po dito, at sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang mga inimbitahan sa handaan sa kasal ng tupa. At sinabi pa niya, totoo ang mga sinasabing ito ng Diyos. So sino po nagsabi? Anghel. And lastly, in chapter 21, verse 9. Chapter 21, verse 9. Tignan niyo po ang nakalagay. Chapter 21, verse 9. Lumapit sa akin ang isa sa 7 anghel na nagbuhos ng laman ng kanilang mga sisidlan, na siyang 7 panghuling salot. Sinabi niya, halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal sa tupa. So, maituturing po ang Book of Revelation bilang bahagi po ng apocalyptic literature dahil karamihan po ng mga apocalyptic literature, both in the Bible and outside the Bible, usually involves revelation na ibinigay sa isang anghel na ibinigay naman po dun sa human recipient. Kaya ang pinaka-end of Book of Revelation ay natapos din po sa isang anghel. Basahin po natin sa Revelation 22, talatang 16. Revelation chapter 22, verse 16. Tignan niyo po ang nakalagay. Revelation 22, verse 16. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang sabihin sa iyo ang mga bagay na ito para sa mga iglesia. Galing ako sa angkan ni David at ako rin ang magniningning na bituin sa umaga. So notice the words there. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang sabihin sa iyo
ang mga bagay na ito para sa iglesia. Bukod pa ho sa pagiging apocalyptic po ang literature in giving revelation through an angel, ang isa pang elemento po of apocalyptic literature are bizarre symbols or symbolisms and images. Bahagi po yan mga kapatid sa apocalyptic literature. Bizarre images and symbolisms. Well, when we look at the book of Revelation, ano po yung mga bizarre imagery? Kagaya po nito, si Jesus, may espada na lumalabas sa kanyang bibig. That's bizarre. Or may isang babae na prostitute na nakasakay at nakaupo sa isang dragon. That's bizarre. Or here's another one. Let's go to Revelation chapter 12. Revelation chapter 12. And let's read verse 1. Tignan po natin if this is pangkaraniwan, bizarre. Look what it says in verse 1. Revelation 12, verse 1. Pagkatapos ito, isang kagila-gilalas na bagay ang nagpakita sa langit. Nakita ko ang isang babaeng na daramitan ng araw at nakatuntong sa buwan. May korona siya sa ulo na may 12 bituin, manganganak na siya, kaya dumadaing siya daw sa matinding sakit. Now, biro niyo po, that would be considered bizarre. Isang babae, manganganak, pero hindi sa ospital. Sa buwan. Is that not bizarre? That's apocalyptic. Chapter 13, another example. Chapter 13, verse 1. Let's go to chapter 13, verse 1. Pagkatapos, may nakita akong halimaw na umaahon sa dagat. 7 ang ulo nito at 10 ang sungay. Bawat sungay nito ay may korona at sa bawat ulo naman ay may nakasulat na pangalang dumalapastangan sa Diyos. Hindi pa natapos, verse 2. Ang halimaw ay parang leopardo at may mga paang katulad ng sa oso. Ang bibig niya ay parang bibig ng leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang kapangyarihan at trono upang maging malawak ang kapangyarihan nito. Nakita kong isa sa mga ulo ng halimaw ay parang pinatay, ngunit gumaling na ang matinding sugat nito. Kaya humanga sa halimaw ang mga tao sa buong mundo at naging tagasunod sila nito. So notice this, may halimaw, may leopardo, may ilang sungay, may ilang ulo. That would be considered bizarre imagery. Therefore, apocalyptic. Ngayon, because this is apocalyptic prophecy / letter, may tanong po natin, bakit po siya tinawag prophecy? Because sinabi po kanina ni Kristo, ito yung mga bagay na magaganap. So it is therefore prophetic. Pero bakit po siya itinuring na letter? Is because, kung titignan po natin ang Revelation chapter 1, talatang 19, ito ang dahilan kung bakit itinuturing ang Revelation bilang letter or liham din. Revelation 1, verse 19. Tignan niyo po ang nakalagay. Revelation 1, verse 19. Kaya, isulat mo ang mga bagay na ipapakita ko sa iyo, ang mga bagay na nangyayari ngayon, at ang mangyayari pa lang. So notice those words. Write these things that you see which are, which is, and which is to come. Pero, bukod pa ho sa writing, bakit ho natin siya maituturing bilang letter? Is because ibibigay ang liham na ito kanino? To the 7 churches of Asia Minor. So the book of Revelation ay maituturing po apocalyptic prophecy
and letter. Na bakit po natin, kailangan pag-aralan po ito? Dahil po kapag mali ang ating pagkakaintindi ng genre, magiging mali din po ang ating interpretation of the symbolisms, the prophecy messages, and what it contains. Kaya throughout the Christian church, nagkaroon po ng 5 klaseng interpretation of studying the book of Revelation. And I will explain each 5 of them. Okay? 5 views of interpretation. Number 1, the historicist view. Okay? The historicist view. Ang tanong po dito, what's this? Itong klaseng pag-interpret ng Revelation ang naging usong-uso na paraan sa panahon po nila Martin Luther, nila John Calvin, or we can say, straight out, Middle Ages. Middle to medieval period. Okay? Usong-uso po yan. Ngayon, how does this view work? Ganito po ang historicist view. Yung binabanggit po na halimaw, okay, in chapter 13, yung Antikristo ay walang iba kundi the Pope of Rome. Yun ang pagkakaintindi po nila. Okay? Pero, hindi lang po natatapos diyan. Kung ikaw ay isang historicist, ang bawat nilalaman po ng Revelation, tinatry mo tugmain sa mga nangyayari po na kahawig sa itinuturo po ng Revelation. Halimbawa, the mark of the beast, 666. Naku, Y2K yan. RFID chip yan. Okay? Or kung ikaw ay nabubuhay sa panahon po nila Adolf Hitler, siya ang Antikristo, at yung mark of the beast is the Nazi sign or the swastika. Yan ang historicist view. Ngayon, kung hindi tayo nag-iingat sa ating panahon, may marami pa rin po ganito. The mark of the beast ay yung COVID-19 na vaccination. Pero maling-mali ho yun, mga kapatid. Dahil kapag mali ang ating pagkakaintindi of genre, magiging mali din ang ating paglapit sa Book of Revelation. This view has now been abandoned in academia. It's exegetically fallacious, which means hindi siya suportado exegetically in the Word of God. Okay? But the second view would be called the preterist view. Okay? The preterist view. Now, ano pong ibig sabihin po na salitang preterist? The word preterist comes from the Latin word praeter. At ang ibig sabihin po na salitang praeter means past. The preterist view. At ano po ang ganitong klaseng pamaraan ng pagbabasa po ng Revelation? It means, sa panahon ni Juan, hanggang sa taon po ng 70 AD, ang lahat na nakasulat po sa Revelation, tapos na. Wala na tayong inaabangan na future events, future prophecy, kasi ang lahat na nakasulat po dito in Revelation has all been fulfilled in the past. Kaya ang tawag, preterist. Gayunpaman, may mga tinatawag po na partial preterist. So dito, ito yung full. Pero ito, partial. Kapag sinabi partial, it means may mga bagay in the book of Revelation na natupad na. Subalit, may mga bagay pa na hindi pa natutupad. Kagaya po ng alin? Ng pagbabalik ni Jesus. Hindi pa natutupad yon. The Great White Throne Judgment. Hindi pa natutupad po yon. The physical resurrection of the saints in glorified form. Hindi pa natutupad po yon.
So we can say, partial preterism ay masasabi po natin maingat. Pero kapag sinabi mo, you're a full preterist, that means lahat ng propesiya dito sa Revelation natapos nung taon na 70 AD. Wala na tayong inaabangan, tapos na ang lahat, pwede na tayo mamuhay bilang mga Kristiyano the way that we're supposed to live. We don't have to worry about anything. At ayon po sa gaytong klaseng pananaw, paano po nila maipapaliwanag yung second coming of Christ? If you are a full preterist, they would teach that yung pagbabalik ni Kristo was never meant to be physical, kundi spiritual. At paano po siya bumalik? Nung winasak po niya ang templo sa Jerusalem in AD 70. Okay? So full preterism, masasabi po natin, is not a good view. Okay? Another view, mga kapatid, is called the futurist view. At kagaya po ng mga ilang halimbawang ito, ang futurist view, may mga sanga-sanga din yan. Okay? May dispensational futurist. There is historic premillennial futurist. Iba-ibang klaseng mga futurist. Gayunpaman, we can say lahat po sila ay nagkakaisa sa gaytong paraan. They would say that chapters 19 to 22 is for the future. And therefore, futurist view. Okay? Now, nabanggit ko po sa inyo kanina, may mga sanga-sanga ho ito. May mga naniniwala that chapter 4 hanggang chapter 22 is only for the future. Hindi pa natutupad yan, it's for the future. Pero, kung hihimayin po ang kanilang paniniwala, all of them agree that chapters 19 to 22 ay hindi pa natutupad. Dahil ano po ang nilalaman ng chapter 19? Ang pagbalik ni Kristo, the marriage supper of the Lamb, the great white throne judgment, the new heaven, new earth. So, that's the futurist view. Ngayon, meron naman tinatawag, yung pang-apat, pwede ko na po iburahin ito. Okay? Na kung tawagin, the idealist view. Okay? The idealist view. At ano po ang idealist view? This teaches us that ang book of Revelation ay hindi nakatali sa anumang period in time. Kundi ang pinakamensahe po ng Revelation ay maipresenta po sa atin symbolically yung digmaan between the kingdom of God versus the kingdom of Satan. And this is applicable sa lahat ng period and ages of the Christian Church. So, sino po yung mga masasabi natin mga Kristiyano that holds to the idealist view? Well, there are those who would be called amillennials. Okay? They would hold to an idealist view. At for those na may mga komentaryo po sa bahay, if you have William Hendrickson, he would be an idealist. Okay? Bukod pa ho dito, the idealist view, ito rin po ang naging pananaw nila Martin Luther, Augustine of Hippo, John Calvin, at halos karamihan ng mga early church fathers, ito ang kanilang pinanghawakan. The amillennial view. Or we could say the idealist view po. Okay? So now we go to the last one, number 5. How should one interpret the book of Revelation? Pwede na po burahin to mga kapatid? Okay. Let's give it a few more seconds. Okay? We're good? Okay. May reason ho yun, tay. May reason ho yun. Okay? Now, yung pinakahuli would be called
the eclectic view. Ano po ang ibig sabihin ng eclectic? It means, lahat ng mga views na kinuha natin kanina ay pinagsama-sama ayon sa kanilang tamang mga kategorya at konteksto. Nang ibig sabihin, kapag binasa natin ang Revelation, halos lahat ng mga pinag-aralan natin na views ay meron po itong nilalaman in the book. I'll give you an example. Kapag sinabi po natin preterist view or preterism, saan natin makikita na hindi na po ito pang future kundi sa panahon lamang po ni Juan? Well, we can say chapter 1 would be a preterist approach. Bakit po? Dahil makukulong po ulit po ba si Juan sa Patmos again? Do you think in the future ikukulong po siya ulit doon sa Patmos? No. Tapos na yun eh. So preterist po yun. Which means natapos na po in that specific hour, in that specific time, in chapter 1. Okay? Ngayon, when we look at different views naman, mga kapatid, kagaya po na nabanggit ko po sa inyo kanina, you have something called the historicist view. But where do we find this in the book of Revelation? Kasi the historicist view is that may ipinapakita po ang Diyos na symbolism, may ipinapakita po ang Diyos na symbolism na angkop sa kanilang sitwasyon. A good example would be chapters 13 and 17. Ano po ang meron sa chapter 13? Yung halimaw, the beast. Whoever doesn't take his mark, you will die. If you take his mark, you worship the beast. Now, there's a form of historicism there. Bakit po? Dahil ang historicism, usually ang uri po ng ganitong klaseng pananaw has a law of double reference. May tinutukoy siya na dalawang klaseng mga tao or figures. So, kung historically, yung chapter 13 ay tumutukoy po perhaps to one of the Caesars, okay, of that time, gayunpaman, meron po siyang nilalarawan as well for the future. Okay? Which is the Antichrist. Chapter 17, mga kapatid, ito po yung babae na kung tawagin the Great Harlot, Babylon the Great. Now, there's two meanings to that. Historically, that refers to Rome. Pero yung isa pa niyang meaning also refers to the evil in the world. Okay? So may halong historicist view ang Book of Revelation. And then you have something called the futurist view. Well, saan natin makikita po yan? Well, of course, we start to see in chapters 19 to 22, ito po yung mga bagay na kailangan maganap, na hindi pa nagaganap. And then lastly, you have the idealist view. Kapag yung idealist view, we could say halos lahat from chapters 2 all the way to, sabihin na po natin, 18. Hindi lang po siya embedded in history, pero there is a symbolic message behind it. Halimbawa, the 7 churches, hindi lang po siya nung unang dantaon lang. Pero those 7 churches symbolize as well the universal body of Christ throughout the church age. So ngayon, sa lahat ng mga view na pinag-aralan po natin, which would be more safer? The eclectic view. Kapag ito po ang kinuha po natin, sigurado hindi tayo mapapalayo, mga kapatid, sa tamang pag-aaral of the book of Revelation. Kasi halos lahat po ng mga views po na ito ay pinagsama ho dito, pero ayon lang po sa kanyang tamang kategorya at konteksto. Okay? So now that we have understood the genre and the views of interpretation, we can now move to the very message of Revelation. Pwede ko na po burahin, mga kapatid? Okay. Now, as we conclude
Now that we understood, or I pray that we understood all of it, ang pinaka-importante po talaga is the message. Ano po ba ang mensahe of the book of Revelation? And we can say from chapter 1 to 22, iisa lang po ang kanyang mensahe. Worship the one true living God. Who controls history and eternity. Yan ang mensahe ng Revelation. Sambahin ang tunay at buhay na Diyos na siyang may hawak ng history and eternity. Na bakit po yan ang mensahe of the book of Revelation is because the word worship plays a huge part in the book. Halimbawa, if you turn with me in chapter 4, turn with me in chapter 4 of the book of Revelation. Let's go to chapter 4. Basahin po natin dito sa talatan G hanggang 11. Revelation chapter 4, verse 10 to 11. Excuse me. Tingnan niyo po nakalagay. Verses 10 to 11. Revelation 4, verse 10 to 11. Lumuluhod at sumasamba sa Kanya ang 24 na namumuno. Iniaalay nila ang mga korona nila sa harap ng trono. At sinasabi, karapat-dapat po kayong Panginoon namin Diyos na tumanggap ng parangal, papuri, at kapangyarihan, dahil kayo ang lumikha sa lahat ng bagay, at ginawa ninyo ang mga ito ayon sa iyong kagustuhan. Now, let's go to chapter 5, beginning at verse 9. Chapter 5, verses 9 hanggang 14. Chapter 5, verses 9 to 14. Tignan niyo po nakalagay. Umaawit sila ng bagong awit na ito. Kayo po ang karapat-dapat na kumuha ng kasulatan at magtanggal ng mga selyo nito, dahil kayo ay pinatay, at sa pamagitan ng iyong dugo ay tinubos nyo ang mga tao para sa Diyos. Ang mga taong ito ay mula sa bawat angkan, wika, lahi at bansa. Ginawa niyo sila mga hari at ang mga pari upang maglingkod sa ating Diyos at maghahari sila sa mundo. Nakita ko at narinig ang tinig ng libo-libo at milyon-milyong mga anghel na nakapaligid sa trono, sa 4 na buhay na nilalang at sa 24 na namumuno. Umaawit sila ng malakas. Ang tupang pinatay ay karapat-dapat tumanggap na kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kalulhatian at kapurihan. At narinig ko ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa at sa dagat na umaawit. Ibigay sa nakaupo sa trono at sa tupa ang kapurihan, kalulhatian, karangalan at kapangyarihan magpakailanman. So we see worship is a big deal in the book of Revelation. Pero bakit kailangan purihin, sambahin ang tunay na Diyos? Ano po ang nangyayari in the book of Revelation kung bakit inutos ng Diyos through the angel to give to John na maibigay to the 7 churches? What was the problem? Yung worship hindi na ibibigay sa kanya, na ibibigay sa iba. Basahin natin ang Revelation chapter 14. Revelation 14 verse 6. Revelation 14, beginning at verse 6 hanggang 12. Tignan niyo po nakalagay. Revelation 14 verse 6 hanggang 12. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa himpapawid. Dala niya ang walang kupas na magandang balita upang ipangaral sa mga tao sa buong mundo at sa lahat ng bansa, angkan,
wika at lahi. Ito ang isinisigaw niya. Matakot kayo sa Diyos at purihin ninyo siya, dahil dumating na ang oras na hahatulan niya ang lahat. Sambahin ninyo ang Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat at mga bukal. Kasunod namang lumipad ang pangalawang anghel na sumisigaw. Bumagsak na ang dakilang lungsod ng Babylonia. Ang mga mamamayan nito ang humikayat sa mga tao sa buong mundo na sumunod sa imoralidad nila sa kinamumuyan ng Diyos. Verse 9. Sumunod pa ang isang anghel sa dalawang anghel na nauna. Sumisigaw din siya. Ang lahat ng sumamba sa halimaw at sa imahe nito at tumanggap ng tatak nito sa noo o sa kanang kamay ay makakaranas ng galit ng Diyos, sapagkat parurusahan sila ng nagniningas na apoy at asupre sa harapan ng tupa at ng mga anghel ng Diyos. Ang usok ng apoy na nagpapahirap sa kanila ay papainin lang magpakailanman. Araw-gabi ay wala silang pahinga sa kanilang paghihirap dahil sinamba nila ang halimaw at ang imahin nito na nagpatatak ng pangalan nito. Kaya kayong mga pinabanal ng Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos at patuloy na sumasampalatay kay Jesus, kinakailangan maging matiisin kayo. So notice, chapter 4, chapter 5 is in a heavenly scene, heavenly throne, pero nakafocus po ang worship sa Diyos. At ano po ang kanilang inaawit? You created all things. You have the power. You are majestic. You are splendid. You are wonderful. You are powerful. Pero yung mga tao sa lupa, instead of ibigay po nila ang pagsamba po nila sa Diyos, sinasamba po nila ang halimaw. Sinasamba po nila si Satanas. Sinasamba po nila ang kamunduhan. So worship is a big deal in the book of Revelation. Pero ang worship, hindi lang po ito pag-awit lang eh. Meron po itong mga ilang bahagi na nakatali po sa worship. Bahagi po dito sa worship is, do not compromise. Basahin po natin ang chapter 2 of Revelation, verse 7. Revelation chapter 2, verse 7. Tignan niyo po nakalagay. Napakarami po nito. Let's go to chapter 2, verse 7. Sabi po dito, kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay papayagan kong kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Ang punong ito ay nasa paraiso ng Diyos. So sabi ho, ang magtatagumpay ay papayagan kong kumain. Ibaba natin ang basa sa talatang 11. Move down to verse 11. Look at verse 11. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makaranas ng ikalawang kamatayan. Ibaba natin ang basa, talatang 17, verse 17. Look what it says. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng pagkain na inilaan ko sa langit. Bibigyan ko rin ang bawat isa sa kanila ng puting bato na may nakasulat na bagong pangalan na walang ibang nakakaalam kundi ang makatanggap nito. Verse 26. Verse 26. Tignan niyo po sa talatang 26. Sapagkat ang mga magtatagumpay at patuloy na sumusunod sa kalooban ko hanggang sa wakas ay bibigyan ko ng kapangyarihang mamahala sa mga bansa. Tulad ng kapangyarihan ibinigay sa akin ng aking Ama. Mamamahala sila sa pamagitan ng kamay na bakal at dudurugin nila ang mga bansa gaya ng pagdurog sa
palayok. Let's go to chapter 3. Dito po tayo sa Kapitulo 3, talatang 5. Chapter 3, verse 5. Sabi po dito, ang magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit at hindi ko aalisin ang pangalan niya sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Ipapakilala ko sila sa aking Ama at sa kanyang mga anghel na sila ay mga tagasunod ko. Verse 12, baba po natin ang basa. Verse 12, ang magtatagumpay ay gagawin kong parang haligi sa bahay ng aking Diyos at hindi na siya aalis doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng Diyos, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit. Isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. And lastly, chapter 21. Basahin po natin. Chapter 21, verse 7. Chapter 21, verse 7. Look what it says. Sabi po ng Biblia, ang mga magtatagumpay ay gagawin kong mga anak ko at ako'y magiging Diyos nila. Now here's a question mga kapatid. Sa lahat po na ating binasa, what is the word that was frequently used? Or sa English, to he that overcomes. Now, that language, magtatagumpay, ay katumbas po ng mga salitang, huwag kang bibitaw. Huwag kang makikipag-compromise. Huwag kang sasamba sa halimaw. Magpatuloy ka. Because ang ibig sabihin po, do not compromise, ay katumbas po ng salitang manatili. Persevere. To remain. To continue. Pero here's a question. Dahil we are commanded as worship to not compromise, ang ibig sabihin po nito is compromising only involves to remain alive. In the Bible, to worship God also involves being ready to die. Worship involves being ready to die for Christ. Let's go back to chapter 2. Chapter 2 of Revelation. Tignan niyo po. Beginning at verse 10. Revelation chapter 2, verse 10. The worship of the one true God involves being ready to die for Christ. Revelation 2 verse 10. Tignan niyo po nakalagay. Sabi po dito, huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit na ninyong danasin. Tandaan ninyo, ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo. Daranas kayo ng pag-uusig sa loob ng 10 araw. Manatili kayong tapat hanggang kamatayan. At gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. In English, be faithful even to the point of what? Death. So to overcome is not just to remain alive, but even till death, mga kapatid. And death is all over the book of Revelation for the Christian church. Basahin naman po natin dito sa chapter 6. Revelation chapter 6. Tattad ng martyrdom ang makikita natin. Verse 9 to 11. Revelation 6, verses 9 to 11. Tignan niyo po nakalagay. Nang tanggalin ng tupa ang ikalimang selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. Sumisigaw sila ng malakas, Panginoon makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa po kami katagal na maghihintay bago ninyo hatulan at parusahan ang mga taong pumatay sa amin? Verse 11, bawat isa sa kanila'y binigyan ng puting damit
at sinabihang maghintay ng kaunting pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa naglilingkod sa Diyos na papatayin din tulad nila. Let's go to chapter 7, Kapitulo 7, talatang 13. Chapter 7, verse 13. Look what it says. Tinanong ako ng isa sa mga 24 na namumuno, sino ang mga taong iyon na nakadamit ng puti? At saan sila nanggaling? Sumagot ako, hindi ko po alam, kayo po ang nakakaalam. At sinabi niyo sa akin, sila ang mga dumaan sa matinding paghihirap. Nilinis at pinaputi nila ang kanilang mga damit sa pamagitan ng dugo ng tupa. Iyan ang dahilan kung bakit nasa harap sila ng trono ng Diyos. Naglilingkod sila sa kanyang araw at gabi, sa kanyang templo. At ang Diyos mismo na nakaupo sa kanyang trono ang siyang kumakalinga sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw pang muli. At hindi na rin mabibildad sa init o mapapaso sa sinag ng araw. Sapagkat ang tupang nasa trono ang magiging pastol nila. At dadalhin sila sa mga bukal na nagbibigay buhay. At papahirin na ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata. Here's the question. Saan po nanggaling ang mga nakaputing damit? Nanggaling po sila sa matinding kahirapan. Anong kahulugan po nun? Pinatay sila in the tribulation. Their earthly life was full of pain and suffering. Pero ang sabi po dito, when they got to heaven, kapiling po nila ang Panginoon. There will be death, mga kapatid, according to what we see in the book of Revelation. Lastly, chapter 12, talatang Gs, chapter 12, verses 10 to 11. Tignan niyo po nakalagay. Chapter 12, verses 10 to 11. Pagkatapos, narinig ko ang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos sa mga tao. Ipinapakita na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari at ang otoridad ni Kristo na kanyang pinili. Sapagkat pinalayas na mula sa langit ang umaakusa sa ating mga kapatid sa harap ng Diyos araw at gabi. Verse 11. Ngunit natalo na siya ng ating mga kapatid sa pamagitan ng dugo ng tupa at ng katotohanang ipinangangaral nila. Hindi sila takot na ialay ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang pananampalataya. Now here's the interesting part. In the world, death, mga kapatid, is a sign of what? Defeat. In the book of Revelation, it is through death where you become victorious. Why is that? Christ defeated Satan not because he was alive, but because he died and rose again. Jesus defeated Satan through his death. The church defeats Satan in the book of Revelation when we experience death so that we can be alive and be with Christ. Do you see that? Yan ang nangyayari po dito in the book of Revelation. Martyrdom. Now, number 3, worship involves coming out of Babylon. Bukod pa ho na Babylon represents Rome historically, Babylon symbolically can also represent the world. The world. Now let's go here, mga kapatid, in chapter 18. Why should we come out of Babylon? Chapter 18, verse 1 hanggang 5. Chapter 18, verse 1 to 5. Look at this. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit. Makapangyarihan ang anghel na ito at nagliwanag ang buong mundo dahil sa kanyang kaningningan. Sumigaw siya, verse 2, ng malakas. Bumagsak na ang sikat ng lungsod ng Babylonia o sikat na lungsod na Babylonia. Tirahan na lang ito ngayon ng mga demonyo at masasamang espiritu.
at mga kasuklam-suklam na ibon na itinuturing na marumi. Verse 3, nangyari ito sa lungsod ng Babylonia dahil inakit ito ang mga tao sa buong mundo na sumusunod sa imoralidad niya na kinamumuyan ng Diyos. Ang mga hari sa mundo ay nakipagrelasyon sa kanya at yumaman ang mga negosyante sa mundo. Dahil sa kanila, siya'y bumibili ng mga pangangailangan niya upang masunod ang bisyo at kalayawan niya. Pagkatapos, may narinig ako isa pang tinig mula sa langit na nagsasabi, kayong mga mamamayan ko, lumayo kayo sa Kanya upang hindi kayo maging bahagi sa ginagawa niyang kasalanan at upang hindi ninyo danasin ang parusang nakalaan sa Kanya. Ang bunton ng kanyang kasalanan ay abot hanggang langit at hindi na palalagpasin ng Diyos ang kanyang kasamaan. Now let's pause here. Come out of Babylon. Bakit po nakasulat yan in Revelation? Dahil in order to understand Revelation, we have to understand yung background ng Revelation, which is the Old Testament. Di ba minsan, Pastor, tinatamad daw basahin ang Old Testament. Kapag tinamad tayo basahin ang Old Testament, hindi natin mauunawa ng Revelation. Revelation alludes to the Old Testament more than any other book in the Bible. The New Testament, to be more specific. Na bakit ko po nabanggit yan? Dahil yung nabanggit po dito in Revelation 18 ay tumutukoy sa mga ilang aklat sa Lumang Tipan. Basahin po natin ang Isaiah 52. Isaiah 52. Tignan po natin kung may kahawig. Talatang 11. Isaiah 52, verse 11. Tignan niyo po nakalagay. Isaiah 52, verse 11. Kayong mga tagapagdala ng mga kagamitan ng templo ng Panginoon, umalis na kayo sa Babylonia. Huwag kayong hihipo ng mga bagay na itinuturing na marumi. Umalis na kayo sa Babylonia at magpaka-banal. Now, let's go to Jeremiah. Jeremiah chapter 51. Jeremiah 51. And let's begin here in verse 6. Jeremiah 51, verse 6. Tignan niyo po nakalagay. Tumakas kayo mula sa Babylonia. Iligtas ninyo ang iyong buhay. Hindi kayo dapat mamatay dahil sa kasalanan ng Babylonia. Panahon na para gantihan ko siya ayon sa nararapat sa mga ginawa niya. Lastly, ibaba po natin ang basa to verse 45. Ibaba natin ang basa sa 45, verse 45. Tignan niyo po nakalagay in verse 45. Sabi po dito, mga hinirang ko, lumayo na kayo sa Babylonia. Iligtas ninyo ang iyong buhay bago ko ibuhos ang galit ko. So ngayon, here's the question. Isaiah talks about it, umalis ka from Babylon. Jeremiah talks about it, umalis ka sa Babylon. Now we know, in the book of Isaiah, Babylon, and in Jeremiah, Babylon was the country na gagamitin po ng Diyos upang gawin alipin ang kanyang mamamayan. But we also understand that nung nagtagal ang mga Hudyo sa Babylonia, na iba din ang kanilang pagsamba sa Diyos. Ngayon, bakit po may coming out of Babylon in Revelation? Babylon in those days represented Rome. Rome was a place of idolatry. Ngayon, ang mga Kristiyano, kung hindi nila sasambahin ang Diyos consistently, maapektuhan po sila sa impluensya ng Roma. Pero there's a spiritual side to this, and that is, mga kapatid, the book of Revelation teaches us, in order to worship the one true God, you need to flee from anything and everything na magdidistract sa iyong paningin sa Diyos. This world is a Babylon.
Napakaraming distraction ho dito mga kapatid. Idolatry. Tignan niyo mga binanggit kanina sa Revelation 18. Idolatry. Kayamanan. Popularity. Sikat na lungsod ang sabi. Which means yan ang gagamitin ni Satanas na ma-distract ang church. Wealth. Naapektuhan ang Laodicea from wealth. Sexual immorality. Naapektuhan po yung mga ilang churches in chapters 2 and 3 because of that. But by worshiping the one true God, we can overcome. And therefore, ano po ang conclusion po nito? Let's go to chapter 22. Ito ang konklusyon ng book of Revelation. Chapter 22, verses 10 and following. Revelation 22, verse 10. Tignan niyo po nakalagay. Sinabi pa niya sa akin, huwag mong ililihim ang mga propesiya sa aklat na ito, dahil malapit na itong matupad. Ang masama ay magpapakasama pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa. Pero ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Sinabi ng Panginoon Jesus, makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega. Nang ibig sabihin na ako ang una at ang huli, o ang simula at ang katapusan ng lahat. Mapalad ang naglilinis na mga damit nila, dahil papayagan sila makapasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Pero maiiwan sa labas ang masasamang tao, mga mangkukula, mga immoral, mga mamamatay tao, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at ang lahat na nabubuhay sa kasinungalingan. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang sabihin sa iyo ang mga bagay na ito para sa mga iglesia. Galing ako sa angkan ni David at ako rin ang magniningning na bituin sa umaga. Nag-iimbita ang banal na espiritu at ang babaeng kakasal, referring to the church. Halik kayo. Ang lahat na nakarinig nito ay magsabi rin, halik kayo. Lumapit ang sino man na uuhaw at gustong uminom ng tubig na nagbibigay buhay. Wala itong bayad. Ako si Juan ang nagbibigay babala sa lahat ng nakakarinig sa mga pahayag ng Diyos sa aklat na ito. Ang sino man magdadagdag sa mga nilalaman na aklat na ito, idaragdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakalista dito. At ang sino man magbabawas sa mga nilalaman ng aklat na ito, ay aalisan ng Diyos ng karapatang kumain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. At mawawalan din siya ng karapatang makapasok sa banal na lungsod na nabanggit sa aklat na ito. Si Jesus ang nagpapatunay sa lahat na nakasulat dito. At sinabi pa niya, talagang malapit na akong dumating. Sinabi ko naman, sana nga po, pumarito na po kayo, Panginoon Jesus. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon Jesus. Sa buod, ang Book of Revelation is that ito po ay mensahe ng Diyos na kailangan ibigay sa 7 iglesia sa pamagitan po ng kanyang anghel na ibinigay kay Juan. Si Juan ay ikinulong po sa isla na Patmos dahil po sa pangangaral na salita ng Diyos. Pero pagkalabas po niya from that island, ibibigay po niya ang mensahe ng Diyos of what heaven is all about. And what was the 7 churches going through? They were going through persecution, internally and externally. Marami sa kanila nanghihina na. Marami sa kanila nagko-compromise, pero sinasabi po ni Jesus through the angel to give to John, sabihin mo sa aking mga simbahan, be faithful. Dahil yung mga nararanasan ninyo ngayon cannot be compared sa mga bagay na darating in the future. Kung sa tingin ninyo yung halimaw ang malakas, hindi. Tignan mo kung sino ang nakaupo sa trono sa langit. Siya yung malakas. Even though you die, you will be victorious because you will be raised again from the dead. In other words, ang Book of Revelation teaches us, sa kabila ng mga paghihirap, tukso, trahedya na dumarating sa ating buhay bilang mga Kristiyano, sambahin mo pa rin ang tunay na Diyos. And when you worship the one true God, sino po yung mga papasok sa bagong langit at bagong lupa? Samba.
sa tunay na Diyos. At ano po ang itsura ng pagsamba sa Diyos? Do not compromise. Be faithful till death. Come out of the world and worship Christ. Yan ang mensahe ng Book of Revelation. There are times where masyado po tayo nakatuon sa mga symbolisms. Ano kaya ibig sabihin nito? Ano kaya ibig sabihin yan? It's important, pero hindi yun ang pinaka-focus ng Revelation. Ang pinaka-focus of Revelation ay maipresenta, God is victorious. Kahit anong mangyari dito sa mundo, ang maging kalabasan po ng destiny and eternity is that God will be with His people again. Kung ano ang nawalan ni Adan, kung ano po yung nawalan po ni Adan sa Garden of Eden, ni-restore naman ng ating Panginoon Jesucristo. Yan ang mensahe ng Book of Revelation. So that being said, mga kapatid, Lord willing, now that we have finished the introduction of Revelation, next Friday, sisimula po natin ang chapter 1 of the Book of Revelation. Okay? So, that being said, do we have any questions for tonight? Meron po ba tayo mga katanungan nitong gabi on the Book of Revelation? Any questions? Brother June? Yes po? Yes, yes. That's true, Brother June. Tama po kayo. You're going to see in our study of Revelation, Daniel, Ezekiel, Isaiah, Zechariah, Genesis. We're going to see that in the book of Revelation. Okay? So that's why the Old Testament is so important. Because without it, hindi natin mauunawaan ang mga simbolo ng aklat na ito. Okay? Anyone else have any other questions about our study this evening? Brother Joel, may tanong ho kayo. So, papaliwanag mo rin mga simbolismo na yan, kung ano yung mga nilalaman ng simbolismo, bakit binigay ng Diyos yan kay John the Beloved para ibahagi sa iglesia. Bibigay mo rin yung mga simbolismo niya para... Lord willing, yung sagot po sa mga symbolism po na yan, nasa Bible din po. Yeah. Okay. Anyone else have any other questions about our study this evening? Okay. Well, kung naging klaro ho sa atin, and I pray it did, I pray that yes. Yung being ready to die for Christ. Yes. Lahat ba mamamatay sa paglilingkod? Lahat mamamatay? O mayroong matitirang buhay? We cannot say. Ang pwede lang po natin sabihin is that yung nakikita po natin in the book of Revelation, in the cases na namatay yung mga ilan, that represents a lot of Christians na pinatay for the faith. Pero hindi nangangahulugan lahat ng Kristiyano ay papatayin. Here's the reason why. Sinabi po ng Biblia sa 1 Thessalonians 4, "We which are alive and remain shall be caught up together with them who were once dead but are made alive." So we can say that kung lahat po ay papatayin, paano ho natin aabangan ng pagbabalik ni Kristo? Hindi, bubumuhay naman niya eh. Yes, pero nakalagay po doon that we are anticipating His return. We can't really anticipate His return if we're all dead, right? Kasi we're with Him na yun. We're already with Him, if that's the case. So there's going to be a situation, Brother Joe, perhaps that may mga mamamatay, which is true, pero meron din mga matitirang buhay at His coming. Kaya ang sabi po sa Hebrews 9:28, at His second coming, this will be salvation for them. Deliverance. Okay? But yung mga nangyari po dito that marami po namatay, that's yung impact ng persecution for the church. Okay? And worldwide, marami po talaga namamatay for the Christian faith. Okay? Anyone else have any last questions bago po tayo magtapos? Ninong, may tanong ho kayo? Bakit puro 12,000 ang kanila? 12 ho? In Revelation or sa buong Biblia ho? In the Revelation. Yeah. Puro 12,000. Yeah. Well, ang Book of Revelation po, it uses numbers
as a message. So bukod pa ho sa 12, you have 7. 7 churches. 7 heads. 7 bowls. 7 spirits of God. 7 everything. 7 woes. Ngayon, yung ibig sabihin po at nilalarawan ng mga numero na yan, yung mga numbers po na yan, whether it be 7 or 12 or 10, they symbolize perfection or completion. Perfection or completion. On the other note, we also see that yung number 3 is also a big deal din in the book of Revelation. 3 sometimes symbolizes the Trinity, pero it can also symbolize po yung satanic Trinity. May dragon, may halimaw, may false prophet. So there's 3 na binabanggit po doon. So makikita po natin ninong sa pag-aaral po natin ng Revelation that yung numbers plays a huge part po talaga sa aklat na ito. May significance po siya. Okay? Good question po, good question. Anyone else have other questions about our study this evening? Okay? Alright, so kung naging klaro ho sa atin, purihin po ang Panginoon, and please continue to pray for me that habang pinag-aaralan po natin ito, maibigay ko po sa inyo an accurate interpretation of this holy book. Okay? As we give our doxology this evening.